Arles. Good evening. Ano yung mga updates dyan sa end mo, Arles? Juvie at Chiki, ngayon nga ay iniintay pa rin natin kung kailan na nga ba may sasampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaninang hapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanong mismo si Ombudsman Boyeng Rimulya kung kailan nga ba at ano nga ba yung kanyang tugon doon sa sinaysigaw ng mga nakikilos protesta sa EDSA ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sinasabing may selective justice daw. Ayon kay Rimulya ay wala raw selective justice. Pagdating sa Office of the Ombudsman, wala silang sinisino at ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Kaugnayan, anong 75 billion pesos nga na umano'y natanggap o ibinigay o iniregalo kung ano man ang tamang word kay Senador Rodante Marcoleta bago magsimula ang nakaraang halalan. No? Hindi naman nagbigay pa din ng eksaktong petsa kung kailan yan may isasampa, pero wala raw pagbabago at least for the part of the Office of the Ombudsman at inaasahan natin na tuloy na may isasampa yan ngayong linggo. Kahapon, sinabi na Assistant Ombudsman Vico Clavano na pirma na lamang para sa resolusyon ang kanilang hinihintay para magtungo sa Sandigan Bayan at isang pang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. So kahit wala pang date, ay ibig sabihin nun, mabilis na lang. Konting panahon na lang ang hinihintay para dun sa kaso. Yes, Chiki, talagang kaunting panahon na lang ang ating inaasahan. No? At ang lahat ng mata ay nakatutok dito ngayon. No? Dahil kabukod doon sa nangyayari at nagpapatuloy na kilos protesta sa EDSA, ay ito na rin yung isa pang pangako ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kakasuhan. Because if you remember, more than 2 weeks ago, sinabi ni Rimulya na kakasuhan na nga si Senator Joel Villanueva ng umano'y malversation case. And 2 linggo lang daw, hinug na, pwede nang i-file, but magtatatlong linggo, I believe, mag-iisang buwan na sa linggong ito, no? Pero hindi pa yun na isasampa. So ngayong linggo, ayun ulit ang binabantayan ng publiko, no? Kung matutupad at matutuloy yung una nitong inanunsyo. No? Pero iginiit naman ng Office of the Ombudsman na tinatawag kasing ampli supplied, or ibig sabihin, ibinigay ng kusa or nanggaling mismo doon sa respondent yung ebidensya na kanilang pinangahawakan. So, ma-file man o hindi, naniniwala ang Office of the Ombudsman na malakas ang kaso laban kay Marcoleta. Okay, Arles, nakita ko kanina na sumama ka dun sa sa coverage na nandoon si Ombudsman Boyeng. Sa GSIS ba 'yon? Yes. So, tama, Jovi. Sabihin mo na kung ano 'yon, pero actually ang tanong ko ay kung na-ambush niyo siya at natanong niyo siya, kung anong reaksyon niya doon sa mga nagaganap na mga protesta dito sa EDSA. Jovi, yung ating kinover doon kanina, no, ay yung launching nga ng development ng Philippine National Anti-Corruption Strategy. Ayan yung coherent national framework, no, na layon ngang sugpuin, labanan at kung maaari ay parusahan ang sinumang mga individual, no, na masasangkot sa korupsyon, no, kaugnay na rin syempre sa SGD ng United Nations. At ayun, nandun nga si Ombudsman Boyeng Rimulya, pati ang iba pang mga ahensya at representante ng ating pamahalaan, kagaya na lamang ng Anti-Money Laundering Council, ng Commission on Audit, nandun din, no, yung Department of Justice, mga miyembro ng academe at private sector para magtulong-tulong na sugpuin nga ang korupsyon sa ating bansa. And patungkol nga doon sa sinasabing nagpapatuloy na kilos protesta sa EDSA, ayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, iginagalang niya ito at bahagi daw yan ng freedom of expression nila. Okay, sige. With that, mag-thank you muna tayo sa ating mobile journalist na si Arles de los Santos. Thank you, Arles. Thank you, Arles.